Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na tayo. Naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Humirap ng humirap ang ating bansa. Tingnan po ninyo yung budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga katwid, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baligtad ang nangyari. Ngayon po, ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day, or 173 million. Bakit po hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Noong pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino palang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala naka-invento. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon? Katulad po ng isang scanner, na kung saan yung pong kumakandidatong senador ngayon, 65 yata silang lahat. Padadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun ng ating bansa. Padaanin po yung 65 na tumakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong na-inventong aparato na yun ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon. Ito pong mga kandidato ng PDP laban. Lahat po ay re-rejectin ng aparato na yon. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yon ay ginawa sa suka. Salamat po.
po, Attorney Rodante Marcoleta. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating ginagalang, rinerespeto at hinahangaan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa inyo pong lahat dito sa loob at labas ng bulwagang ito. Sa lahat ng Pilipino na nakasubaybay, marami pong nagla-live ngayong araw, yung ating mga kasama sa opisina, sa bahay, sa sasakyan, sa trabaho, sa eskwela. Ganon din ho sa mga Pilipinong overseas Filipino workers at migrants saan mang panig ng mundo. Tanggapin po ninyo ang aking pagbati at paggalang ngayong hapon. Ako po ay nagpapasalamat at ako'y gabilang sa inyong programa ngayong hapon. Salamat kay Pangulong Duterte at ako'y isinama dito sa tinatawag nating Duterte Senatorial Candidates. Tumugon po ako sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan at ilunsad ang gera laban sa korupsyon. Ang war on corruption na aking pinamumunuan is not just a campaign slogan. Nalalaman ko kung paano labanan ang korupsyon. Linabanan ko na sila minsan nung ako ay nasa Malacanang. At pinagpapatuloy natin ngayon. Nag-file po tayo ng kaso kamakailan. Linabanan natin yung anomalous, illegal, immoral, invalid, and unconstitutional and criminal 2025 budget. Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos, panay blanco ang Bicameral Conference Committee report. Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit, at nautusang bumili ng suka na maraming ulit. May diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka. Labanan natin ang mga mambubudol. Sabi ni Konsehal Rani Ludovica, labanan ang team. Tutungo tayo mamaya dyan. Alam ho ninyo, tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ang tunay at maisog na senador ninyo sa Senado. At bilang senador ninyo, atin pong lalabanan ang korupsyon at sisimulan po natin yan sa pagbabantay taon-taon sa ating national budget. Hindi tayo papayag na pupunuin ng korupsyon ng pork barrel ng akap ng AIEX. Babantayan natin taon-taon ang ating national budget nang sa ganon, hindi na magkaroon ito ng 28 blanco at nauwi sa tinatawag nating GAA. Subalit bilang senador ninyo, kailangan ko po ng katulong. Kinakailangan kong makasama sa tulong ninyo ang isang veteranong mangbabatas, matapang, magaling. Dalhin po natin sa Senado si Senador Attorney Dante Marcoleta.
At hindi lamang po isa, kinakailangan pa nating magsasama ng isang veteranong abogado. Matagal na hong naglingkod ito sa mababang kapulungan. At minsan ding naging Chief of Staff Senado, kasama kong magbabantay ng taunang budget, si Senador Attorney Raul Lambino. At bukod po sa pagbabantay ng ating taunang budget, makailang beses ko na rin pong napaliwanag at nailahad sa inyo. Bilang senador, akin pong aamyendahan ang tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Sapagkat hindi po makatarungan na habang tayo'y nagsasagawa ng proclamation rally ng Duterte senatorial candidates ngayong maghapon, habang tayo'y ninanakawan, hindi tayo makapagsampa ng kasong plunder sapagkat hindi pa umaabot sa 50 million pesos ang ninanakaw ng mga tulisan diyan sa Kongreso. Bilang senador ninyo, aamyendahan ko ho ang plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Yung threshold na 50 million, ibababa po natin ito sa 1 million pesos. Subalit, kagaya rin po ng ipinakita kanina, bilang principal author, kinakailangan ko rin ang mga kasama sa Senado. Kinakailangan nating kasama na hahabulin ang mga magnanakaw sa Malacanang. Kinakailangan natin ibalik ang aking makakasama, ibalik natin sa Senado, Senador Bongo! At kaparehas din po ng kanyang advokasya, ipinakita niya kanina doon sa video message niya yung tinatawag niyang Exhibit A, yung KOJC. Nakikita natin kung anong inam pag walang korupsyon, kung lahat ng pera ay ginagamit at napapatupad ng tama. Sa Senado, kinakailangan ko rin ng kasama upang amendahan ang plunder law at kinakailangan nating dalhin sa Senado si Senador Pastor Apollo Kibuloy. At pag naamyendahan po natin ang plunder law, isa sa batas ko po ang pagbabalik ng death penalty sa lahat ng magnanakaw sa pera nating mga Pilipino. At hindi pa ho nabubuo dyan ang Duterte senatorial candidates. Meron na tayong pagbabantay at pag-amenda sa plunder law, ang pagbabalik ng death penalty, lalabanan din natin ang muling paglaganap ng iligal na droga. Bilang senador, ipapanukala ko ang pag-amenda dito sa batas na nagtatag sa Philippine Drug Enforcement Agency. Higit nating palalakasin ang PIDEA. Bibigyan natin itong kapangyarihang magsagawa ng taunang mandatory drug testing sa lahat ng tao sa gobyerno. Mandatory drug testing parehas sa elected at appointed official ng ating pamahalaan. Walang exemption. Sisimulan natin ito sa Malacanang. At para magawa natin yan, kinakailangan ko ang isang matapang na namuno na dati ng laban kontra sa illegal na droga. Ibalik natin sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Siyempre, kinakailangan din natin ng mga kasamang abogado. Sapagkat laban sa illegal na droga, dapat ang parameters ay all within the Constitution and within the rule of law. Dalhin po rin natin sa Senado ang aking kaibigan, ang aking amigo, si Attorney Senator J.B. Hinlo. Nabanggit din ho kanina na ito'y mabait, subalit matapang din sa totoong buhay. Dalhin din po natin sa Senado, lalaban sa illegal na droga, si Senador Philip Salvador. And last but not the least, tulungan din po natin ang bagong abogado, ang bagong kasal, ang bagong senador, Senator Attorney Jimmy Bondoc. Ito po ang bumubuo ng Duterte senatorial candidates. Tulungan niyo po lahat kami mga kampanya, tulungan niyo po tayo lahat na mapunta sa Senado.